afternoon, good evening, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only the present moment. We are one. We are now on diary entry number 856. On December 31, 1936, one-day retreat. During the morning meditation, I felt an aversion and a repugnance for all created things. Everything pales before my eyes. My spirit is detached from all things. I desire only God Himself, and yet I must leave. This is a martyrdom beyond description. God imparts Himself to the soul in a loving way and draws it into the infinite depths of His divinity. But at the same time, He leaves it here on earth for the sole purpose that it might suffer and die of longing for Him. And this strong love is so pure that God Himself finds pleasure in it. And self-love has no access to its deeds. For here, everything is totally saturated with bitterness, and thus is totally pure. Life is a continuous dying, painful and terrible, and at the same time, it is the death of true life and of inconceivable happiness and the strength of the soul. And because of this, the soul is capable of great deeds for the sake of God. Disyembre 31, 1936. Isang araw na retreat. Sa pagninilay sa umaga, nakaramdam ako ng pagkasulasok sa lahat ng mga nilikhang bagay. Lahat ay walang kulay sa aking mga mata. Ang aking espiritu ay nakahiwalay sa lahat ng bagay. Ang Diyos lamang ang aking ninanais. Gayunpaman, kailangan kong mabuhay. Hindi mailarawan ang pakiramdam na ito. Itinatatak ng Diyos ang sarili nito sa kaluluwa sa mapagmahal na paraan at dinadala ito sa walang hanggang kaibuturan ng kaniyang kabanalan. Habang iniiwan niya ito dito sa lupa sa iisang kadahilanan na magdusa ito at mamatay sa pananabik sa kanya. At ang malakas na pagmamahal na ito ay napakadalisay kung kaya nasusumpungan ng Diyos mismo ang kaligayahan dito. At ang pagmamahal sa sarili ay walang malay sa mga ginagawa nito. Sapagkat dito, ang lahat ay ganap na nalulunod sa kapaitan, kung kaya ganap na dalisay. Ang buhay ay isang patuloy na pagkamatay, mapait at kahindik-hindik. Kasabay nito, ito rin ang kailaliman ng tunay na buhay at ng di maarok na kaligayahan at ng lakas ng kaluluwa. At dahil dito, kinakaya nitong gawin ang mga malalaking gawa alang-alang sa Diyos. In a meditative state, again, Roslina is in a meditative state. So kapag nagninilay siya, pumapasok sa kanyang isipan ang maraming bagay na hindi kayang arukin sa ordinaryong sitwasyon, ordinary state. Na halimbawa ngayon, di tayo meditative state, no? Kasi nagdi-discussion tayo. So, ang pag-iisip natin nakafocus lamang sa mga nangyayari sa palibot-libot. Pero kapag tayo ay pumaloob sa kailaliman o kaibuturan ng ating pagkatao, kaluluwa natin, hindi lamang dito sa physical na katawan natin. Pag pumaloob tayo sa kailaliman nito,
maraming mga information, mga bagay na hindi natin nakikita ordinarily, bigla nating naiisip. Kaya halimbawa, pag binasa mo lang tong entry na to by itself, parang nagbibigay lang tayo ng lip service. Ang binabasa lang natin, parang hindi natin naunawaan. Pero kapag tayo ay nagnilay, ano nga bang ibig sabihin nito? Kapag pumapasok tayo sa kaibutura ng ating kaluluwa, humihiwalay tayo sa mundong ito. Nalilimutan natin na tayo ay nasa mundo. Kung kaya minsan, kinakailangan pa nating tapikin ang sarili natin. Ops, gising na. Kasi, kabalik na tayo sa mundong ito. No? Parang for a moment, nandun ka sa cloud 9. Ang sarap ng pakiramdam. You are with God. Kapag nakapikit pa yung mata mo, no? Very ano ka ba? Yung napaka-solemn, no? Yung lunod na lunod ka sa ginagawa mo dahil lunod na lunod ang iyong kaluluwa sa Diyos. Kung kaya nagkakaroon ng sinasabing detachment from all things. Diba? Kapag nag-meditate tayo, kapag nagdadasal tayo, hindi mo naman naiisip ang mga bagay. Hindi mo naiisip na wala kang pera. Hindi mo naiisip na may sakit ka. Hindi mo naiisip na may anak ka, na, mahal, na may mga mahal ka sa buhay. Lahat yon hindi mo na naiisip kapag ikaw ay nasa malalim na pananalangin or meditative state. So, yung the absence of thought, wala kang iniisip. Kundi ang Diyos lamang. Kumbaga, ina-adore mo, no? Pinupuri mo ang Diyos. Pinasasalamatan mo siya. At lahat ng bagay na maaari mong sabihin at pagpupuri sa Kanya, ginagawa mo. Nasubukan niyo na ba yung gano'n? Yung ikaw at ang Diyos lamang. Walang iba. Kapag nakapasok ka doon sa ganitong, sa ganoon na state, no? Meditative state, napakaswerte kasi ibig sabihin, marunong ka lang mag-detach. Kaya lang hindi yun magtatagal. Bakit? Kasi at one point, kailangan mong gisingin ang sarili mo. Sabihin mo, uy, gising na. Balik na sa mundo. Kasi hindi pwedeng magdasal ka habang buhay. Hindi pwedeng, kung ikaw ay isang tao, hindi pwedeng malunod ka na lamang doon. Otherwise, pag ipinirmi mo yung sarili mo doon sa ganong kalalagayan, patay ka na nun. In the sense na yung kaluluwa mo nandun na sa kabila. Hindi mo na nais bumalik. Pero dahil ikaw ay nagdadasal lamang, nasa meditative state, at one point, kahit na 1 oras, 2 oras ka naging ganon, sasabihin mo pa rin, gising na, kailangan mo nang bumalik sa mundo. Kasi dito ka, sa ngayon, dito ka eh. Hindi ka pa pwedeng habang buhay na manatili sa langit, kumbaga, no? So, dito ka muna. But you can access heaven while living on earth. Yun. Di nga lang ganun natin nararamdaman lahat yun, no? Pero pwede nating pasukin yun. We just meditate on the Lord Jesus, the Divine Mercy. Ayun. Pero after some time, eto na. So, yung sinasabi ni Faustina na this is martyrdom beyond description. Kasi ang sarap-sarap na ng pakiramdam mo, no? Tapos kailangan mo palang bumalik. Kailangan bumalik sa mundo na puno-puno ng problema, sa mundo na ang daming challenges, sa mundo na kailangan mong magtrabaho para mabuhay, sa mundo na kailangan mong kumain para mabuhay. Sa kabilang mundo, hindi mo kailangan kumain para mabuhay. Iba ang pagkain doon. Ang pagkain doon ay hindi physical food kasi spiritual world yon. Ang pagkain doon ay pagkain espiritu rin. Kaya pag namatay tayo, hindi naman natin dala yung mga pagkain na paborito natin, di ba? Wala, iiwanan natin yan.
So, kaya laging may longing o pananabik si Faustina na mamatay na. Kasi nga, lagi niyang nararanasan yung sarap ng kapiling ang Diyos. Yung bang uninterrupted, yung bang hindi mo na kailangan pang bumalik sa mundong ito. Okay? Na mag-suffer. Kasi nga, dun sa kabila, walang suffering. Kaya pag may namamatay tayong kamag-anak na may sakit, sabihin natin, okay na, maigi na yun. Kasi no more pain. Sinasabi natin yun dun sa namayapa nating kapatid. Wala nang sakit. Kaya lang, yun nga, hindi pa naman tayo mamamatay. So kahit anong sarap ng pakiramdam na tayo nagdarasal, kailangan nating bumalik sa mundong ibabaw para gawin yung mga bagay. Para magtrabaho, para kumita, para magluto at kumain, para alagaan yung mga anak natin dahil meron tayong mga tasks dito sa mundong ito. God Himself finds pleasure in the suffering. Yung sa paghihirap na nararanasan natin. Bakit siya natutuwa? Sapagkat kapag tayo ay naghihirap, napupurify tayo. So, do not take it literally na natutuwa ang Diyos. Ha, 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 parang bullying. No, it's not bullying. But, natutuwa ang Diyos na nangyayari yun sa atin sapagkat nagiging mabangong alay tayo sa Kanya. Sapagkat tayo ay nagiging dalisay. Naaalis yung mga dumi natin. Sapagkat ang ating mga paghihirap ay bunsod lamang ng ating mga kasalanan. So, kapag yung kasalanan natin ay pinagbabayaran natin sa pamamagitan ng mga paghihirap, di po ba? Tayo ay nagiging debt-free. Wala na tayong utang. Kung kaya tayo ay nagiging dalisay. So life is a continuous dying, painful, and terrible. Ang buhay natin sa mundo ay patuloy na pagkamatay. Bakit tayo namamatay? Abay, sa hirap ba naman ang nararanasan natin? No? Para na rin tayong namamatay. Because all those sufferings are putting us down. So, huwag mo tingnan ito na dying na talagang yung literal na dying. Kundi sinasabi lang dito, figuratively, ang buhay ay isang patuloy na pakikibaka. No? Nakakapanghina, babagsak ang moral mo, pero maaari ka pa rin makabango. Sapagkat, ibibigay yan ng ating Panginoon. Kung gugustuhin mo, no? Kung makapapasa ka, kung i-appreciate mo yung mga sufferings na yon at alam mo na ito ay bahagi lang ng mga pagsubok mo. Kapag nalagpasan mo yun, ang liwanag ng Panginoon ay patuloy na babalot sa iyo bilang isang kaluluwa. So that is what 856 is. No? Yung summarize natin. Bagamat pumapasok tayo, kapag tayo nananalangin, dadasal tayo ng taimtim, ang sarap ng pakiramdam, no? Nagiging kaisa natin ng Diyos. Nakakapasok tayo sa isang mapayapang kalagayan. Pero darating ang punto, kailangan mong wakasan ng pagdadasal mo kasi kailangan mo na magluto. No? Dahil maghahapunan na. Or halimbawa ngayon, kailangan mo nang magluto dahil mag-aalmusal kayo. Ibig sabihin, babalik ka sa buhay mo sa mundo. Tapos ka na magdasal. Balik ka naman uli sa mundo. At sa pagbalik mo sa mundo, eto na naman ang mga suffering. Hindi maaaring mawala ang paghihirap habang nasa mundo tayo. Sapagkat kailangan nating magbayad sa ating mga pagkakamali. Kailangan nating tanggapin ang mga challenges, no, para makapasa tayo sa next level. Para mula grade 1 maging grade 2, lalo ngayon, no? Graduation ng maraming mga bata. So they also are moving up. No? Spiritual na usapin, we are also moving up.
nag-graduate tayo kapag nalalagpasan natin ang ating mga problema. Nalalagpasin ang ating mga tests or pagsubok sa buhay. And kapag nalagpasan natin yon, babalik na naman tayo doon sa magandang pakiramdam sa Panginoon, kapiling siya sa ating pananalangin. At titigil na muli tayo sa ating pananalangin dahil babalik na ulit tayo sa mundo, sa iaapak na muli natin ang ating paa sa lupa upang, again, maglinis na naman ng bahay, magtrabaho, gawin yung mga bagay na ginagawa natin sa lupa. Today is the solemnity also of the most holy body and blood of Jesus. Ang banal na dugo at katawan ng ating Panginoong Yesus na nag-alay ng sarili niya, isang alay. Kung noong araw sa Old Testament ang iniaalay, di ba, ay mga hayop, no? Pipili sila ng pinakamagandang hayop, pinakadalisay na hayop, yung walang kapintasan. Yun yung iniaalay, di ba? Sa Old Testament, sinusunog. Kinikitil ang buhay ng hayop na yon. Kung ano man yan, ano? Pwedeng baka, ano? Pwedeng tupa, kung ano. Sa panahon ni Jesus, hindi na yun ang inialay. Bagkus ang sarili niyang katawan at dugo. Okay. Kaya literal, namatay din siya, di ba? Namatay yung hayop na inialay sa Old Testament. Sa New Testament, namatay din ang Lamb of God. This is the Lamb of God. Inialay ang buhay niya para sa atin. Para sa ating kaligtasan. At sa pag-aalay niya ng buhay na yon, yan ay inaalala natin tuwing magmimisa. Kapag tinaas ng pare ang tinapay, ordinary bread pa yan sa una. Yung ostya, ordinary bread. Pag yan ay itinaasan ng pare, this is my body, ito ang aking katawan. Iniaalay para sa iyo. Kunin ito at kanin, ito ang aking katawan. Kasi nga, ang sino mang kumain sa kanyang katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Susunod, iaalay ang dugo. Ito ang aking dugo. Iinumin ninyo. Okay? At yan ang kanyang dugo. Simbolo ang wine o yung alak ng kanyang dugo. Pero ito, kapag ito'y nadasalan, nagkakaroon na ng pagbabago ng anyo. Hindi na yan ordinaryong tinapan, hindi na yan ordinaryong alak. Yan na yung katawan at dugo ng ating Panginoon. Yan ay nagaganap sa misa, sa consecration. Kung hindi man tayo sumisimba bilang Divine Mercy devotee, araw-araw nagcha-chaplet, sinasabi din natin yan. Ama na walang hanggan, Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. So when we recite the chaplet, we offer the body and blood of Jesus. So every day, iniaalay natin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi man tayo nakasimba, naialay naman natin ito sa pamamagitan ng pagdadasal ng chaplet. At dahil yan ay paulit-ulit nating sinasambit, that is where the power comes from. When we pray the chaplet, nagkakaroon ng kapangyarihan ito, paulit-ulit mong sasambitin. Kung kaya ang iyong intensyon ay nagkakaroon ng kaganapan. So we celebrate or ngayon ay inaalala natin ang solemnity of the most holy body and blood of the Lord. Corpus Christi. No? Ngayon. So this is also the day that we say, thank you, Jesus. Salamat, Panginoong Hesus, sa pagbibigay mo sa amin ng Divine Mercy Chaplet.
sapagkat araw-araw nating dinadasal ito sa araw-araw nating pagdadasal ng Divine Mercy Chaplet. Naaalala natin ang dakilang pag-aalay ng ating Panginoong Hesus ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan.